Espiritu ng Diyos, anak, ay siyang ating tinanggap. Ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maaga pa man ay binabati ko na ang parokyang ito, ang bumubuo dito ng isang maligayang kapistahan kay San Juan Bautista, ang patron ng ating parokya. Mga minamahal, kamusta po sa ating pandinig at kamusta sa ating damdamin ang ganitong uri ng pagdarasal? Ama ko, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa akin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo ako ng aking kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, para ng pagpapatawad ko sa nagkakasala sa akin, at huwag mo ako na ipahintulot sa tukso, at iadya mo ako sa lahat ng masama. Para namang tama, dahil ito din ang diwa ng panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesus, na siyang napakinggan natin sa Ebanghelyong katatapos lamang ipahayag. Pero parang may sala sa pandinig at ganoon din sa
kalooban. Sapagkat ang ganitong pagdarasal ng panalangin na itinuro ng Panginoong Hesus ay hindi siyang ating nakasanayan. Dahil sa panalangin na katatapos ko lamang bigkasin, para bagang ang nagdarasal ay puro sarili na lamang niya ang kanyang inisip at ang kanyang ipinagdasal. Ama ko, mapasa akin ang kaharian mo, bigyan mo ako, patawarin mo ako, huwag mo akong ipahintulot sa tukso, iadya mo ako. Masyadong makasarili at may sala sa pandinig at may sala sa ating damdamin sapagkat hindi ito ang panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Sa Ebanghelyo na ating ipinahayag, ang panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesus, binibigkas man natin o sinasambit ng sama-sama, o binibigkas man natin at sinasambit ng isa-isa. Pero sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesus, ay lagi nating kasama ang iba. Kasama natin ang ating kapwa. At hindi tayo nagdadasal para sa ating sarili lamang, tayo ay nagdarasal din para sa iba. Kaya nga ang alam nating panalangin na itinuro ni Jesus ay, Ama namin, hindi ama ko, mapasa amin, hindi mapasa akin, bigyan mo kami, hindi bigyan mo ako ng aming kakanin, patawarin mo kami, para ng pagpapatawad namin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw ng ating pagnonobena, 9 na araw na paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating patron na si San Juan Bautista. At ang tema na gumagabay sa atin sa pagdiriwang ng kapistahang ito, tayo ay sama-samang naglalakbay sa patnubay ni San Juan Bautista. Sama-sama tayo sa buhay, sama-sama tayo sa pagsamba sa Diyos, sama-sama tayo sa ating paglilingkod sa isa't isa, at higit sa lahat, sama-sama din tayo sa pananalangin. Alam nating lahat at alam kong alam ninyo, ang simbahan ng Quiapo ay pook na kilalang kilala sa pananalangin at pagdarasal. Ako man ay laging naririto, minsan nangunguna sa misa, pero mas madalas ay kasama ninyo dyan nananalangin at nagdadasal. Pinapaalaala sa atin ng Ebanghelyong ipinahayag ngayon, sa ating pagdarasal, hindi ito para sa sarili lamang. Kapag tayo ay nagdarasal, kahit nag-iisa, kasakasama natin ng iba at nagdarasal tayo para sa kanila. Si San Juan Bautista po ay nagturo sa kanyang mga alagad kung paano manalangin. Pero hindi nakatala sa Ebanghelyo. Alam natin na siya ay nagturong magdasal sapagkat ang mga alagad ni Hesukristo ay lumapit sa kanya. Ang sabi ng mga alagad ni Hesukristo, Guro, turuan mo po kaming magdasal kung paanong tinuruan ni Juan ang kanyang mga alagad na magdasal. Ito po ang nag-iisang patunay na si Juan Bautista ay nagturo din ng halaga ng pagdarasal. Ngunit hindi natin alam ang mga salita ng pagdarasal na kanyang itinuro sa kanyang mga alagad. Subalit sa pangangaral ni Juan Bautista ay ating mahihinuha ang diwa ng pagdarasal na kanyang
nais nating isakatuparan. Diba si Juan Bautista ay nangaral ng pagsisisi sa kasalanan? Diba si Juan Bautista ay nangaral ng pagpapakumbaba? Diba si Juan Bautista ay nangaral ng paghahanda at pagpapahalaga sa paghahari ng Diyos? Ito din ang diwa sa pananalangin na itinuturo sa atin ni San Juan Bautista ngayon. Bakit mahalaga ang pagsisisi? Hindi lang para maging karapat-dapat tayo sa Diyos sa ating pagdarasal. Mahalaga ang pagsisisi para ang ating relasyon sa Diyos at sa isa't isa ay mabuo at maghilom. Ang kasalanan ay sumisira ng mga ugnayan. Bakit mahalaga ang pagpapakababa? Mahalaga ang pagpapakababa para sa paglapit sa Diyos, tayo ay pantay-pantay. At mahalaga ang pagpapahalaga sa paghahari ng Diyos dahil sa pagdarasal, hinahangad nating tayo ay sama-sama natatahak at papasok sa kaharian ng langit. Ang ating Poong Jesus Nazareno at ang Juan Bautista na nagpakilala sa kanya at naghanda ng kanyang daraanan, yan man ay sa Israel o sa buhay ng bawat isa sa atin, iisa po ang itinuturo sa pananalangin. Sama-sama man tayo o nag-iisa sa pagdarasal, si San Juan Bautista at ang Jesus Nazareno nagtuturo't nagpapaalaala, manalangin kasama ang iba at manalangin din para sa iba. Harinawa ay tanggapin natin ng biyaya ng isang mabisa at makapangyarihang pananalangin. Pagdarasal hindi lamang para sa sarili, kundi pagdarasal para din sa pangailangan ng iba, lalo pa ng nakararami. At sa ating pagdarasal, ating tandaan, kasama natin ang sambayanan na tinawag ng Diyos upang sumapit sa kanyang kaharian.